So baka may iba pang question, bro? Dito mga uncle, may tanong dito mga uncle. Anong tanong? Napa-uncle tuloy ako sa inyo. Tawagan Di niyo. ba, actually, actually, ganito. Kapag pumunta ka ng TikTok at narinig mo tawagan uncle, asahan mo na mga Katoliko yan. Kaya nga eh. Ako Oo. palagi naman ako nakikinig din sa inyo. Yun nga, uncle yung narinig ko sa inyo palagi. Uncle, Kay Ref Deftones, ang tanong niya, ano daw ang pinagkakaiba, ano ba ang pagkakaiba ng Nazarite at Nazarene? Yan. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So baka may iba pang question, bro? Dito mga uncle, may tanong dito mga uncle. Anong tanong? Napa-uncle tuloy ako sa inyo. Tawagan Di niyo. ba, actually, ganito. Kapag pumunta ka ng TikTok at narinig mo tawagan uncle, asahan mo na mga Katoliko yan. Kaya nga eh. Ako Oo. palagi naman ako nakikinig din sa inyo. Yun nga, uncle yung narinig ko sa inyo palagi. Uncle, Kay Ref Deftones, ang tanong niya, ano daw ang pinagkakaiba, ano ba ang pagkakaiba ng Nazarite at Nazarene? Yan. Uncle Nash. Pinagkakaiba ng Nazarite yung Nazarene kasi, lahi yan eh. Lugar yan. Lugar yan yung mga Nazarene. O yung Nazarene. Tapos yung Nazarite, ano yun? Yung mga tao. Yun lang yun. Mga taong may rito, kaya Nazarite. Hmm. So, actually, ano yan sila, hindi yan magkaiba. Kung sa bagay, yung mga Nazareno, ang kanilang tawag dyan, ang tawag dyan, yung action ba? O Ah, yung mga rito nila ba, tinatawag na Nazarite. Halimbawa, yung pagpapahaba ng buhok, kapag ikaw ay isang Nazario o Nazarite, bawal kang uminom ng alak. Yan yung mga Nazarite. No, at mm. most of them ay taga Nazarene. Yan. Oo. Kaya parang ano, parang Cavite, tas Caviteño. Wala na Ayan, no, pinagkaiba eh. parang ganyan ba? Yung ganyan. Oh, yan. Mm. From the Watchers 88, sabi niya, nakaraan tanong ko, turo ba ng Diyos at ni Kristo lumuhod sa harap ng mga rebulto at magdasal? Galing ng Turo sagot. ng Panginoon yan. Paano daw malaman kung nakaharap ka sa Diyos pag magdasal, kaya ang sagot, gawa rebulto? Anong masabi niyo doon? Alright, pwede ko Turo sagutin. yan. Ito, Uncle Boy, Ikaw muna. turo yan ng Panginoon. Banat. Alright. Dito sa Isaiah 19:19, sabi dito, in that day there shall be an altar, magkakaroon daw ng altar in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof, at monumento ng Panginoon sa mga hangganan, which is ang katuparan nito sa Catholic Church. Ito yung imahe nun sa may cross ni Kristo, at yung altar dito, kung mapansin mo pag kami nag-worship, merong malaking tinatawag na lamesa na hugis. Hugis ano siya parang yung higaan ni Kristo nung siya ay nahimlay. So, yun yung katuparan Oh. nito, at yung monumento dito, pag sinabing monumento ay statue commemorate to a famous or notable person. Pag dinignan mo to sa wikang Hebrew, yung maksiva, ang meaning yon is standing stone image, nakatayong larawang bato. Kaninong nakatayong larawang bato? Sa ating Panginoon o kay Yahweh. At si Kristo rin ay si Yahweh. Kaya nga sabi niya, ako ay ako nga. Eho ay me. Ibig sabihin, I exist, which is refer
kay Yahweh, no? Yung self-existence. So, sabi dito, prophecy sa araw na yaon. At ang prophecy dito sa mga Ehipto. So, ibig sabihin, hindi ito katuparan sa mga Israelita. Kung hindi, sa mga Hintil at si Kristo ang daan, no, sa mga Hintil sa pagkakasala ng mga Hudyo, Roma 11:11-12. Sa pagkakasala ng mga Hudyo, naging malaking kapakinabangan sa mga Hintil. So kasama na sa mga Hintil to. At sabi dito, anong purpose ng imahe at o ribulto, nakatayong larawang bato at altar? It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. Ito daw ay pinakatanda at patotoo sa ating Panginoon. So hindi ito para sambahin, kung hindi ito ay palatandaan at patotoo sa Panginoon. Para patotohanan ng ating Panginoon. Kasi hindi naman lahat nakakita sa Kanya. So tandaan nyo, ang mga Kristiyano, ang trabaho, magpatotoo kay Kristo. At yun ang purpose ng imahe, kasi wala naman imahe dun sa aklat. Pag tinanong tayo ng mga Buddhist, anong itsura ni Kristo? Anong isasagot nyo kung ikaw ay born again? Ang pagtatawanan kayo kasi Kristiyano tapos hindi kilala ang Kristo. Samantalang dito, katuparan, ito ay tanda at patotoo. For they shall cry to the Lord. Pag ikaw ay iiyak sa Panginoon, padadalan ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. So kaya pag umiiyak kami, nakaharap kami lagi doon sa isang altar o kaliman sa isang nakatayong larawang bato. Hindi to basta picture lang, ito ay ribulto, no? Kaya sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. So nakikilala namin sa pamamagitan ng imahe, no? Dahil andun yung kanyang mukha. Sabi sa 2 Korinto 7:14, kung kayo'y manalangin, hanapin nyo ang aking mukha. At ang mukha na tinutukoy doon sa New Testament ay ang ating Panginoong Jesucristo, 2 Korinto 4:6. Sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At bakit kami dito nag-worship? Kasi sabi dito, and the Egyptians shall be known by the Lord in that day. Sa araw na yaon, kikilalanin din kami ng Panginoon. At sabi dito, and they shall worship Him with sacrifice and offerings. Kasi meron nang altar eh. Diba? With sacrifice and offerings. At sila'y sasamba, no, sa araw na yaon na merong handog at pag-aalay. And they shall make vows to the Lord and perform them. So ito'y biblical. At ito yung aming katuparan. Kung hindi dahil sa amin, hindi matutupad to. Itong talata. Bigyan pa natin ng isa pang katuparan yan. Natupad ba yan sa Egypto? Siyempre naman yun yung mga Alexandria, Egypt. Kaya yung tinatag ni Saint Mark. Yes, at hindi lang doon sa lahat ng dako ng mundo. Ang tanong, ano ba nakita ni Isaiah? Ang vision ni Isaiah sa gitna ng Ehipto, ano yung nakita niya? Yung mga something na popular things sa Egypt. Tama? Ngayon, ano nakikita mo sa Vatican? Meron bang gamit doon na nagmula sa Ehipto? Meron din sa Vatican yung... Andun yung obelisk. Yung obelisk na may krus sa ibabaw. May krus sa ibabaw. Kaya sabi ni Isaiah, no? Nakita niya yung imahe ng Panginoon. Kung saan ang mga tao, no? Nagpapanikluhod at umiiyak. Alino yan, ang talata na yan. They will worship Him. Yung pinatotohanan ng imahe, hindi yung imahe ang sasambahin. Kasi utos ng Diyos. May karugtong pa yan, Uncle, na tanong niya na kapag kailangan daw ba nakaluhod para daw malalaman ng Diyos na nakaharap sa kanya. Lagi niyang tandaan, si Daniel, dun sa Daniel 6:10, lumuhod siya sa harapan ng bintana 3 beses isang araw. Diba? Alam ng Diyos yung kung saan ka nakaharap at saan ka nakatalikod. So, doesn't matter kung saan ka nakaharap. Pero, ang importante doon, lumahod ka sa harapan. So, kita ng Diyos yun. So, yung maliban dyan, Bro Fred, kung titingnan natin ang Biblia, ang pinaka-lugar kung saan pakikinggan ka ng Diyos sa iyong panalangin, ang kanyang templo. Diba? Kung babasahin mo sa 2 Kronikas, pakikinggan ka sa templo ng Diyos. Basahin natin na 2 Kronika. Dasal ni Moises, ni Solomon, no? Yung sa Solomon, sa 2 Kronika, mababasa natin dito,
7:15-16, basahin natin ha. 7:15-16, saan ba ang pinakalugar na pakikinggan ng Panginoon ang iyong panalangin? Dito, basahin natin. Sabi dito, babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Pakikinggan daw ng Diyos ang mga panalangin ng mga tao na iniaalay sa lugar na ito. Saan tong lugar na ito? Sa 16. Pinipili ko at inuukol ang templong ito. So, sa templo pala talaga. No, sa templo ng Diyos, sa bahay ng Diyos, sa panahon natin sa simbahan, iglesia. So doon, na question, pwede ba ang mga tao nung unang panahon na nasa templo ni Yahweh na nanalangin, lumuluhod ba? May mga larawan kasi yan dyan eh. Kung balikan natin yan sa ikalawang kronika pa rin, 3:7, dito yung mga larawan eh. No? Na binalutan ng mga larawan. Binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at ang mga dingding ng templo. Pinaukitan niya ng mga dingding ng mga larawan ng kirubin. Ang haba naman ng dakong kabanal-banalan ay 9 metro, kapantay ng luwang ng templo, at 9 metro ang luwang na binalot din niya ito ng lantay na ginto na umabot sa 21,000 kilo. At 20 onsa naman ang ginto na ginamit sa paggawa ng mga pako. Binalot din ng ginto ang mga dingding ng mga silid sa itaas. Nagpagawa siya ng 2 ribultong kirubin. Yan ang ribulto talaga yan na nasa templo. Baka sabihin nyo saan mababasa ribulto sa Bible. Ribultong kirubin nasa templo. Nayari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan, binalot din ito ng ginto. So sa templo pala ng Diyos na may mga ribulto ng kirubin, may mga larawan ng kirubin, binalot ng mga larawan, ang templo ni Yahweh, doon daw pakikinggan ni Yahweh ang panalangin ng mga tao. So question, yung mga tao na nasa templo ni Yahweh, lumuluhod ba? Yes. Basahin natin sa Salmo. Paano sila manalangin dito? Salmo or mga awit 5:7. Basahin natin ha. Sila ba dito ay lumuluhod ba sila dito? Basahin natin. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako. Tanda ng aking paggalang. So mga tao pala nung unang panahon, lumuluhod na doon sa templo ni Yahweh, mga kapatid, na puno ng mga larawan at tribulto. So question, kasalanan ba yan? Hindi. Yan nga ang ipinahayag sa banal na kasulatan, no? So hindi po mali. Uncle Jun. Yes, bro, Bro Nash. Uncle Junri, Sige, bro. ayaw na nila ng imahe ni Kristo. No? Ayaw na nila ng imahe ni Kristo. Ayun ang problema dyan. Ayaw nilang imahe ng mga banal. No? Uncle Boy, pakibasa nga Roma 1:22 hanggang 23. Roma 1:22-23. Oh. Dito, simulan natin sa 22. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal at ipinipilit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng mga tansong na nasisira at sa mga ibon na mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang. Oh. So ipinalit nila, bro. Ipinalitan, no? So sabi sa 23, and change the glory of an uncorruptible God into an image made like corruptible man. So ano mo yung mga image ngayon sa mga simbahan nila? Wala na image ni Kristo eh. Image ni Manalo. Wala image na. ni Ellen G. White. Image ni Desdeus Russell. No? Lahat ng mga imahe ng mga founders nila, yun lang ang nandoon sa loob ng kanilang templo. So yun yung sinasabing man-made. Tsaka yung logo nila, may ibon, may hayop na gumagapang at may 4 na paa. Samantalang ano yung pinalit nila? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano yung kaluwalhatian ng Diyos? Letra por letra dito sa 2 Korinto 4. Si Kristo. 1 Korinto 4:6. Ito yung nasa Catholic Church. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo.
maliwanag na pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. So yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, iyon pala yung muka ni Hesukristo. At yung muka ni Hesukristo, iyon yung imahe ng Diyos, unang Kolosas 1:15. Ang eksaktong kalarawan ng kanyang likas ng Ama, Hebreo 3 talatang Hebreo 1:3. Siya nga yung nagpakilala sa Diyos, yung bugtong na Diyos anak ang nagpakilala sa Ama. Juan 1 talatang 18-28. So, yun dapat yung imahe. Kasi yun yung nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi ito yung unang patikim ng pangako ng Diyos na sa pag tayo nagtagumpay, makikita natin siya ng mukhaan dun sa Revelation 22. Yung fulfillment ng ating ninanasa na makita ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dun kay Felipe sa Juan 4:7-8, sabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ng Ama upang malubos ang aming kagalakan. Ibig sabihin, pag makita natin ang Diyos, malulubos yung ating kagalakan. Ito yung hinahanap ng ating espiritu, yung makita ang Diyos. At ang hinahanap ng ating laman, yung mga makabundong bagay. Pero yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, naghahanap ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, kay tagal mo na akong nakakasama, Felipe. Hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya dun sa Isaiah 19:19, ang prophecy, rebulto ng ating Panginoong Jesucristo. At doon natin siya makikilala para tayo kilalanin niya at tayo makakapagsamba sa Kanya. So, yun yung guys, no? Malinaw yan.